Was there ever a time na nagselos ka kay Martina? Oo naman. Dumating pa nga sa point na parang naisip ko, wala ba ako may favoritism? Oo. Kasi nung last time na nagkaroon tayo ng misunderstanding, bakit ayaw mo kong harapin? Ayokong may masabing masakit. Wala pa naman ako nasabi sa'yo sa words na hurtful words na dinadala mo hanggang ngayon. Siyempre may mga nasabi ko rin masakit sa akin. Oo. Pasaway ako eh. Alam kasi ng anak yung kapag malungkot yung nanay. Ano mo naman yun? Mom, it's okay to not be okay. Dad ko, napapanood mo to. Minsan kasi may mga bagay na it's too late na. Siguro nasanay na rin ako na parang wala siya. Depressed ako nun ng sobra-sobra kasi akala ko kaya kong kimkimin lahat. Yung pala may hangganan din yung tao. May kurot pa rin talaga yun. Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. Ngayong araw na to, sobrang exciting at sobrang special ng aking guest. Hindi ko alam kung paano ko siya i-intro dahil ganun siya ka-special sa akin dahil kasama ko to araw-araw sa bahay. Pero ngayong araw na to, tatratuhin natin siyang parang wala akong alam kasi baka meron siyang i-reveal na kagulat ko. Ladies and gentlemen, ang aking panganay anak, ang gwapong-gwapo dahil anak kita, si Andre. Hello guys! Uy, Andre, kumusta ka na? Long time no see. Wow. Diba? Okay naman. Oh. Kumusta ka, Andre? Doon sa mga nanonood, what's keeping you busy? Ngayon, nakasign ako sa Viva. Yes. So, waiting ako sa project. Tapos, I'm gonna have a project this coming October. Mga tulong sa'yo sa pagkampanya, ganyan. Oo, salamat anak ha. Of course. Dahil tinulungan niyo ako ng iyong kapatid na si Martina. Alam mo, one thing na appreciate ko talaga sa mga anak ko, hindi ko sila inobliga ng mga kampanya. Sila mismo talaga ang nagsabi sa akin na gusto nilang tumulong. Kaya parte ng pagkapanalo ko yung mga anak ko talaga. Kaya maraming salamat. Although hindi natin everyday na pag-uusapan mag-thank you. Pero alam niyo naman how grateful I am sa mga tulong niyo sa akin. Of course, grateful din kami for you. Ay. Yun nga, congrats. Thank you. Para Mother's Day episode ng po, diba? Iyakan na. So Andre, ngayong araw na to, naisip namin na questions that you've never asked your mom ang gagawin natin and questions that I've never asked Andre. Para naman dun, ito wala talaga, as in hindi kami naghanda kung anything goes on. Baka may mga tanong ka na gusto mong itanong sa akin, pero sana wag natin pag-usapan at wag pagtapusan ng ating relasyon bilang nanay at anak. So, uunahin ko na, Andre, questions na hindi ko natatanong sa'yo. Totoo bang single ka lately? Oo naman. Single talaga ako for the longest time. Like how many years na? Magto 2 years na. This is the longest that you've been single, no? From my last relationship. Oo. Bakit pinili mong mas maging single? Well, una sa lahat, kasi gusto ko matuto yung self-love din. Nax. So gusto ko rin, kilalanin yung sarili ko more. Tapos, ko, siguro part na rin yung medyo na-trauma ako dahil toxic relationship eh. Oo. Pero hindi ka in searching ngayon for love? Well, to be honest, namimiss ko na magkajowa. Ay, talaga? So, anytime soon, pwede ka pwede mo entertain yung idea na manliligaw ka ulit? Ayaw mo yung sila yung manliligaw sa'yo? Charot lang. Pwede rin. Hindi. Meron ka na ba napupusuan o nagugustuhan lately? Puro mga crush, Ano ba, Andre? Hindi kasi 24 ka na crush pa din. Parang naisip ko lang kung meron naman, dadating din yun. Oo. Tsaka hindi rin ako in a rush dahil yun nga, gusto ko rin ng self-love. I love it! I love it, diba? Andre, minsan ba, was there ever a time na nagselos ka kay Martina, na kapatid mo? Oo naman. Bakit? Kasi, iba yung pag pinalaki mo yung lalaki, tsaka pa babae. Mas tutok yung babae syempre. Dahil, yun nga, ewan ko siguro dahil babae ka, tapos may babae din. So may mga times na parang naisip ko, if I were a girl, ganun din kaya yung treatment. Dumating pa nga sa point na parang naisip ko, wala ba ako may favoritism? May favoritism ba ako minsan? Oo. Talaga? Pero naman, understood naman kasi syempre, yun nga, babae si Mimi. Pero you never took it against me? Hindi naman. Yung mga times lang na parang
tampo ako, ganun. Oo. Pero hindi para magtagal ng more than a day. Oo. End Oo of the nga day eh. naman, okay na. Kasi di ba pag nagkakasamaan tayo ng loob, actually, mas ako yung umaamo sa'yo. Baliktad, di ba? Yung nanay ang umaamo sa anak. Kasi nung last time na nagkaroon tayo ng misunderstanding, lala ko, ayaw mo kong harapin, di ba? Yeah. Bakit ayaw mo kong harapin? Ano kasi, meron akong... Ayokong may masabing masakit. Oo. Dahil, yun nga, galit ako, kaya may tampo ako. Yun yung isa sa mga natutunan ko rin these past years na don't make decisions when you're mad, when you're sad, kaya Or huwag kang out of magbibitaw. emotions. Yeah, huwag kang magbibitaw ng salita kapag galit ka, kaya malungkot ka kasi baka i-regret mo. Eh, parang na-realize ko rin recently na mas gugustuhin ko pang makasakit physically kaysa sa words, dahil yung words buong buhay mong dadalingan, kaya yun yung iniiwasan ko. Wala pa naman ako nasabi sa'yo sa words na hurtful words na dinadala mo hanggang ngayon. Wala naman. Wala naman. Siguro yung mga ano lang, pero hindi ko dinadala. Pero, syempre may mga nasabi ko rin masakit sa akin. Oo. Pasaway ako eh. Oo. Dati kasi naman, oo. Yeah, kaya okay lang naman yun. Understood. Sa tingin mo ba, Andre, syempre single mom ako, di ba? Kayong dalaw ni Martina, tayong tatlo lang naman, basically tatlo lang naman tayo sa bahay. Sa tingin mo ba may pagkukulang pa ako bilang nanay sa'yo? Or baka meron akong something na may improve ko pa as a mother to you and to your sister? Ako kasi, the way I see people, regardless kung family or hindi, lahat ng tao naman kasi may pagkukulang. So, may sarili na lang silang paraan kung paano nila i-cope yung sarili nila kung, yari, sabihin natin, mainitin ulo nito, pero napakalambing naman. So, parang... So, ako yun. may balance naman yan, ma'am. Oo. Siyempre, lahat naman tayo may mga pagkukulang. Pero, para sa akin, kahit na may mga ganun, never ka naging kulang as a parent. Kasi, sobra-sobra ka pa dahil saan mo nakakita ng ganun, no? Single parent, tapos you raised us kung sino kami ngayon. Kaya, I'm very proud of you. Ay, naku, thank you, anak. Andre, sa tingin mo minsan ba nakukulitan ka sa akin? Oo naman, lalo na kapag yung meron kang pinapagawa sa akin na certain thing. Tapos, ano yung isang bagay na nakukulitan ka talaga sa akin na lagi kong ginagawa? sa kilay ko, guys, kasi kung hindi nyo alam, unibrow ako. So, ayan, kapag nakikita ni mami na tumutubo na yan, akong kulit, ako medyo ilang akong pinapagalaw yung kilay ko. Pero pinapagalaw mo naman sa akin. Yeah. Kailangan ang kulit mo Pero kung may way ka, ayaw mong galawin ko yung kilay mo. So, actually, parang ayoko lang, lahat ng kilay ko, ganun. Parang buhok, ganun. Ayoko lang kasi talaga ng from time to time ginagalaw siya. Parang kung pwedeng isang tanggalan. Time to time, huwag mong patubuin. Yun nga, hindi tumutubo eh. Di ba nag-laser na nga tayo kaso ganun pa rin. Ngayon na may kapatid ka si Martina, diba? Siyempre babae yun. Nakita ko how protective you are kay Martina. Alam ko, Andre, dumating ka sa stage talaga na medyo may pagka-naughty ka, diba? Ano yung sa tingin mo na isang bagay na hindi mo i-allow na nagawa mo dati na hindi mo papayagang mangyari sa kapatid mo? Yung makipag-away. Tsaka, siguro yun na rin. Sana hindi matuto si Mimi mag-yosi. Kasi, ano natutunan mo dun sa pag-yosi? Ang hirap niya kasi, alam mo, sa totoo lang ayoko na talaga mag-yosi. Pero nahihirapan ako. Pero ngayon naman, in fairness, for the longest time, medyo nababalance ko na yung pag-yosi. So, ang hirap kasi talaga. Mas ikaw, di ba? Ikaw din naman dati. Ang hirap talaga niyang tanggalin. Kung may isang bagay ka na gusto mong tanggalin sa sarili mo ngayon o sa buhay mo, ano yun? Ako, pinaka-gusto kong mawala sa sarili ko ngayon is yung pagkaroon ng lack of confidence. Bakit nga ba? Saan ka ba nanggagaling doon? Feeling ko laging may kulang sa akin. Ganun. Parang feeling mo hindi ka pa sapat? Oo, parang... Ano ba yun? Saan ka ba nanggagaling yan? Sa tatay mo, sa akin? Parang hindi sa akin. Siguro sa ano na rin, yung mga napagdaanan sa buhay. Mga kembot-kembot lang. Mga typical na pinagdadaanan ng mga normal na tao. Kasi sa September, magba-birthday ka na. Ano yung bagay na pinagpa-pray mo na sana ito na finally makuha ko? Or gusto mong i-focus yung attention at time mo doon? Actually, yun, dalawa. Ano? Una, gusto ko na talagang sumikat. Like you, ganun. Wow. To that level. Tapos, yung pangalawa, gusto ko na talagang kumarera din. Kumarera? Kaso nga may COVID pa, diba?
So yun yung dalawang pinagdadasal mo na sana. Pero alam mo kasi, Andre, na sa pagsikat ng isang tao, kailangan you put your heart and your mind to it, diba? So tingin mo ba at this time, ganun ka naka-hungry na i-aim yung dream mo na yun na sumikat? Dati, there was a time na yun yung kakastart ko pa lang. Tapos, kayo nag-introduce sa akin. Yung time na yun, talagang parang feeling ko, ba't ako nandito? Ganun. Parang hindi naman para sa akin to. Tapos nung dumating yung pandemic, tsaka si Lolo Dan, alala ko yung huli naming usap. Ano niya sa akin, Andre, hindi lahat ng tao may opportunity na binibigay sa'yo. So ayun, medyo nauntog ako nun. Na-realize ko na, hindi nga rin lahat ng tao nabibigyan ng opportunity na meron ako. Kaya yun yung nag-push sa akin na dito talaga ako, doon ako belong. Pero hindi ka naman napapressure na yung dalawang parents mo is artista din. Hindi ka ba nag-iisip minsan na ang hirap habulin kung ano man yung narating ng tatay ko or yung image na or yung nanay ko, hindi naman ganun, umabot ko sa punto na ganun? Ako pinaka napipressure lang naman ako kasi magaling ka umarte. Siyempre hindi naman din lahat ng artista kapag nagsimula, magaling na agad. Tama. Yun yung pinaka kinakatakot ko na baka hindi ko ma-reach yung standards ng mga director. Yun lang naman. Pero so far, alam mo, nakakausap ko yung mga directors mo. Alam mo, one thing that they love about you is your attitude mo. Na, to think kasi, di ba, hindi na ako mag-name names. Maraming mga anak ng artista na kapag yung mga parents niya is may narating na sa industriya, feeling nila, gate pass nila yun na parang, anak ako ni ganyan so dapat ratuhin niya akong ganyan. Si Andre, in fairness, ang mga feedbacks yung mga directors, napaka-humble mo, napaka-down-to-earth mo. So, nakaka-proud bilang magulang na sabihin na yung anak mo, walang ere, di ba? So, yun naman ang isang bagay na gusto kong ipagpasalamat sa'yo. Kasi, yung lagi kong bilin sa'yo sa bahay na maging humble, nagiging innate yun sa'yo Hindi ko na kailangang sabihin sa'yo dahil kusa na lumalabas sa'yo yun. Kaya, nagpapasalamat ako sa'yo. Hindi naman yung lagi kong kahit saan ako pumunta, mapa-taping, mapa-normal na paggawa ng kotse, bumili ng ganito, ganyan. Yun yung lagi kong tinatatak sa isip. Hindi mo naman din alam yung pinagdadaanan ng taong kausap mo. Kaya don't be too harsh. Tama. Andy, open book naman yung buhay ng mom mo, diba? Hiwalay ako sa dad mo, and then hiwalay ako dun sa dad ni Martina. Sir, every time na nagtampo ka sa sitwasyon ng buhay ko? Parang hindi. Kasi mas nandun pa sa side na naawa ako. Kasi nakita ko talaga kung paano mo kami ginapang ni Mimi. Na kahit ikaw lang mag-isa, ginawa mo talaga yung best mo para makuha namin yung mga needs namin. Minsan nga kahit hindi needs, gusto lang namin, nabibigay mo pa. Kaya andun ako proud talaga ako sa'yo, ma'am. Talaga? Parang ako yata yung may iyak sa interview na to. Diba? Andre, pagka nagkapamilya ka, ano yung isang bagay na sisiguraduhin mong hindi mangyayari pag nagkaroon ka ng sarili mong pamilya? Which is sana wag muna soon. Siguro yung ang hirap din kasi magsalita ng tapos. Pero yung pinaka gusto kong ipaglaban kapag nagkaroon ako ng pamilya is gusto ko complete family. Yung hindi broken family. Kasi growing up, nakita ko yung hirap, pati yung pag naglolong ka for a father, ganyan. Kasi ako, buong paglaki ko naman, nandiyan ka yung paghanap ko ng tatay. Kaya siguro pinaka-mindset ko talaga is to be the best father I could be. In the future. Yeah, in the future, hindi next month o bukas o puntahin mo sa text mom. Diba? Parang hindi ko pa yata kaya, diba? Kung dito sa mga nanonood sa atin na dumaan din na broken family yung nila, sitwasyon nila, anong mapapayo mo sa kanila? Siguro huwag niyo na rin tularan yung ginawa ko. Kasi dumating pa sa punto ko na, di ba, meron pa akong mga pagsisinungaling na, uy, miss ka daw ni daddy, ganyan. Kahit hindi, di ba? So kung pagtingin niyo talagang... Kwento mo nga kasi muna, ano ba yun? Hindi, kasi ganito yan, ngayon magkikita kami ni dad, tapos pag uwi ko, siyempre... Bata pa kasi siya noon. Yeah. Galing akong, broken family. Tapos, ang pinaka-goal ko lang naman ng bata ako is magkabalikan kayo. So, ayan, sundin ako ni daddy, paghatid niya sa akin, gagawa na ako ng kwento niya. Uy, ma, gumaganda ka daw Ay ma, namimiss ka na daw ni daddy Ayan, may mga ganyan paandar pa ako noon. Tapos, nung lumalaki ako, unti-unti ko nakikitang, kumbaga ako na rin yung nakakita na
talagang hindi mag-work to kahit na magkabalikan sila, hindi magiging masaya to. Dahil may mga kanya-kanyang issues, ganyan. So, doon ko na nilunok yung ano na, sige, siguro it's better na nga rin na magkahiwalay sila dahil una sa lahat, nandiyan naman si mommy, hindi pa niya kami pinabayaan. Tsaka si Lola Elsie, di ba? Of course, yes, Lola. Oo, ikaw Lola's boy ka, di Lola's ba? boy. Oo. So, kung hindi niyo alam guys, Lola's boy ako. Oo, sobra. So, wala naman kang dapat pagsisihan sa mga pinagdaanan natin sa buhay natin, di ba? Wala. Kasi hindi rin naman ako magiging kung sino ako ngayon, kundi rin dahil sa mga trials na dinaanan natin. Taril ka nga dito, parang sadya manang-mana ka sa nanay mo. Alam ko, we hardly talk about this, di ba? Yung tungkol sa dad mo. Siyempre, alam naman ng lahat na there was a time hindi ka in speaking terms with your dad, di ba? Pero ngayon, you are at your best state, di ba, sa dad mo. So far, so good. Oo. Di ba? Yeah. So, happy ka naman, nakaka-bond mo rin ng daddy mo. Ano naman, nakakaano rin, pero siguro yung dad ko napapanood mo to. Hindi ko pa nasasabi sa ito eh. Oo. Pero, minsan kasi may mga bagay na it's too late na. Siguro yung thirst ko for a father dati, hindi na rin ganun ka... Sa totoo lang sa true lang. Kumbaga parang, kung dati, grabe ako maghabol kay dad, ganyan. Siguro, nasanay na rin ako na parang wala siya. Kaya, pasensya na rin dad kung may mga times na nakakalimutan kita. Ayun. Pero di ba, hindi ka naman umabot sa punto na you hate your dad, di ba? Kasi naalala ko nung kahit gaano kasama ang loob mo, alam mo, itong anak ko, hindi niya sinasabi sa akin. Tinatago niya, which is, do you advise that to sa mga tao na kim-kimin lahat ng mga sama ng loob? Ako, hindi. Mali yun. Kasi akala ko dati, sobrang lakas ko eh. Akala ko kaya kong kim-kimin lahat. Kaya may punto sa buhay mo, di ba? Halos bumigay ka. Yes, na-depress ako guys. So, may... Yun yung time na pumayat siyang sobra. Yes, yun yung true story behind that. Na-depress ako nun ng sobra-sobra kasi akala ko kaya kong kim-kimin lahat. Yung pala may hangganan din yung tao. Kahit na gaano ka pa kalakas, tingin mo kung gaano ka kalakas. Pag sinapul ka, wala, durog ka talaga. Correct. Pero kahit na-depress ka ng mga panahon na yon, ang talagang sinandalan mo yung support system mo talaga, Yes. di ba? Yung kami, nandiyan kami. And siguro sa mga nanonood, sa mga, ito rin sana ma-inspire kayo sa kwento ni Andre na broken family man siya, but he never felt incomplete. Kasi nga, surrounded siya sa mga tao na pinupuno yung pagmamahal o pagkukulang ng mga ibang tao sa kanya. At one thing na hindi ko nakitaan kay Andre is na-hate niya yung tatay niya. Kasi di ba kahit paano naintindihan mo rin kung bakit din nagkaganon yung daddy mo. And never ko sinabi sa'yo, di ba, na i-hate mo daddy mo. Yeah. Ang lagi mo pangampayo sa akin is intindihin mo. Baka may pinagdadaanan. Correct. So ngayon, kung nanonood na daddy mo, which is I doubt kung manood siya. Kasi hindi ko nag-uusap. Ano message mo sa kanya? Hi dad. Ano pong message ko kay dad? Siguro lang, simple lang. Diet ka naman dad. Medyo lumolobo tayo eh. Sarap! Oh. Tsaka kahit ano naman mangyari, though yung sinabi ko nga earlier, kahit ano naman mangyari, I'll always still be here for you. Through thick and thin. Kaso nga lang yun. Like I said, may mga bagay na hindi na kasing init dati. Oo. Pero pwede pa rin naman maayos ang naman. na yan. Lalong-lalo na malapit ng per months, magpapasko at September, birthday mo. Yes. So, siguro magiging, sana mapanood nito, sana magkaroon, manumbalik kung ano man yung naumpisahan nyo, diba? Kasi I'll be the happiest. Dahil alam nyo, ang nanay, wala yung wini-wish na iba o pinagpapray, kundi yung kasiyahan at kaligayahan ng anak ko, diba? Wala ka naman ng, diba? Wala ka naman baggage sa daddy mo. Wala naman. Oo. Siguro lang, sana yung mistake mo dati sa akin, huwag mo nang ulitin sa mga kapatid ko. Dahil bata pa sila. So habang bata pa sila, go for it. Ayun. Yun lang. Yun Yun yung message ko sa'yo, Dad. Oo. Kung may message ka sa akin, Andre, ano yun? Naku po, baka umiyak ka niyan. Oo? Una, sorry. Sorry dahil may stage ng buhay ko na nagiging sakit ng ulo ko. Actually, kung hindi nyo alam guys, nag-school hopping ako. Yun. So, sorry dahil may mga nabigay akong sakit na ulo sa'yo. Tapos, sorry kung may mga times na hindi kita nare-replyan. Oo nga.
Yun na, naku po, yun na, bumabakod na. Oo. Ayan. Thank you kasi kahit nga, yun, kahit galing ako ng broken family, hindi ko kahit kailanman naramdaman na incomplete ako dahil yung missing pieces na hinahanap ko, tumayo ka dun sa mga missing pieces na yun. Tapos binuo mo kung sino ako ngayon. Kaya thank you dahil pinalaki mo akong maging humble, maging mabait. Kahit pa paano, mabait naman ako eh. Oo. Ayun, tsaka... Very seldom niya ako binigyan ng sakit ng ulo. Oo. Thank you sa lahat. Thank you for always being there. Thank you for being the best mom. Anong message mo kay Lola Elsie mo? Ayan, kay Mami Elsie. Si Mami Elsie kasi, kwento ko lang sa inyo guys. Ano yun? Dati kasi nung bata ako, kapag hinatid ako sa school, ano ako eh, may sepanks ako eh, separation anxiety ako nun eh. So, tuwing ihatid na ako nun sa classroom, di ako papayag nun, iiyak ako nun. Tapos, ano pa ako nun, ihirit pa ako, hug, ganyan, isa pang kiss, ganyan. Di ako papayag na titingin ako sa bintana ng classroom ko nang hindi ko siya nakikita. Actually, si Lola, maputi yun. Hapon kasi yun si Lola. Umitin. Kasi nasa ilalim siya ng araw. Dahil tuwing titingin ako sa labas ng classroom, kailangan nakikita ko siya. Kapag hindi ko siya nakita, iiyak ako. Kaya thank you sa mga sacrifices, ma. Yung kulay mo, sinacrifice mo. Pati yung marriage niya eh. Kasi dapat nasa US siya with Lolo. Pero hindi niya tinuloy yun dahil hindi ko kaya. Kaya thank you sa sacrifices, ma. I love you. Sa kapatid mong si Martina. Si Mimi, ikaw, magpapakabait ka. Tapos kapag may nangliligaw sa'yo, ipakilala mo. At wag na wag kang magtatago dahil kahit ano pang pagdaanan mo, sigurado akong napagdaanan ko na. Kaya consult me. So, si Kuya. Si Kuya Jalo? Oo, yun ang kapatid ko. Tumayo rin na daddy ko yun. Kuya, nanonood ka. Thank you. Alam mo na yun. Hindi ko na isa-isahin. Siyempre, ngayon na magiging busy ka na sa career mo at alam mo na finally kung ano yung priorities mo sa buhay, yung mga fans mo naman na hanggang ngayon, nag-iintay pa rin sa'yo kasi nag-aabala silang gumawa ng IG account para sa'yo. Ano naman masasabi mo sa kanila? Guys, thank you for being there pa rin. Kahit na nung nagkaroon ako ng time na nag-stop ako kasi wala akong motivation nun. Thank you na nandyan pa rin kayo hanggang ngayon. Tsaka this time I promise you guys na tuloy-tuloy na to. Kaya hold on lang. Sama-sama tayo. Okay, Andre, last. May kurot pa rin ba sa puso mo kapag naririnig mo yung kantang Later? Oo naman. Naku, iiyak. Naku, yun no. Ano ba yan? Meron pa rin? Oo naman. Bakit napaka-special ng kantang yun sa'yo? Kasi yung kwento nun, ma'am. Diba, alam mo naman yun, nung bata ako. Anong taon ako nun? 3? 4? 4. Tapos, nag-play yung kanta na yun. Tapos, malungkot ka nun eh. Hindi ko maalala nun kung umiiyak ka ba nun or basta. Alam kasi ng anak yung kapag malungkot yung nanay. Alam mo naman yun. Tsaka pag sa anak din malungkot, alam niyo yun. Nag-play yung kanta na yun. Tapos, isa lang yung sabi ko sa iyo nun. Sabi ko, Mom, it's okay to not be okay. Tapos, ewan ko, simula nun, tumatak na talaga yung yung kanta na yun na kinanta pa nga natin yun, diba? Kaya yun, may kurot pa rin talaga yun kasi very meaningful yung kanta na yun. Tissue, iyak mo tayo dyan. Nakakaloka, di ba? Ay, Diyos ko po, tingnan mo. Hindi natin ano ba naman yan? Kasi sobrang meaningful talaga nung Later na yun dahil pakinggan nyo guys. Yung lyrics din medyo later than the sunset, later than the rain. Songerist. Tapos, ano yung ending? Ano hindi nyo kanta? Oo. Ano nga ba yun? Later than the sunset, later than the rain, to love you again. So, ang natutunan natin pareho, di ba, na which is nag-apply pa rin sa atin yung sinabi mo. Sometimes, in life, it's good to also not to be okay. Yes. Kasi kaya nga tayo human being, dahil hindi naman tayo si Superman, kagaya niya, ayan. Diba? Na kaya natin ang lahat. Yeah. Kaya, Andre, gusto kong sabihin sa'yo na may mga bagay man na hindi mo na share sa akin. Pero tatandaan mo,
kung ano ka man, at the end of the day, anak kita, mahal kita, and I won't see you less of a person. Kasi alam ko naman wala kang gagawin na bagay na makakasakit sa akin dahil alam mo yun na na-appreciate ko sa anak ko. May pinagdaanan ka man, pero hindi, it's not something na talagang kakamuhian mo bilang ina. But I am so proud of you, Andre. Pasensya ka na, kung minsan makulit ako, kasi yung mga bagay na hindi ko nagawa para sa sarili ko, gusto ko para sa mga anak ko, sila mag-achieve nun. Kung gugustuhin din naman. And ngayon na nag-aartista ka na, Andre, tandaan mo, ang nanay mo will always be your #1 fan. I love you, Andre, and pinagdadasal ko na sana mabigyan ka ng pagkakataon sa showbiz kasi napakabuti ng puso mo, hindi dahil sa anak ko siya. Pero talagang, as an actor, kasi na-workshop kita dati, di ba? Ang lalim ng hugot. Sana mabigyan ka ng pagkakataon. Thank you, Andre. I love you so much. Thank you. Love you. Thank you. Bayan? Ladies and Sabi ko, hindi ako gentlemen, iiyak eh. Andre Iliana po, ang aking panganay na anak at ang nag-iisang anak ko na lalaki. Andre, thank Love you you, so Mama. much. Love you. Yay!